Bohol, and Masbate. Okay, mga kaigsunan, ang atong study karon no si Pastor Jonathan Bahinting Alo. Thank you, Pastor. Thank you, Brother Shim. Mayong gabi sa tanan. Kumusta inyong gabi? Malo. Bravo ka po kayo. Isa'y nagapanihapon. Ang sa gamot. Ang wala. Uy, panihapon. Uy, dali-dalian ang inyong snacks. Kaya uy, panihapon. Okay, daghang salamat Brother Shim. Salamat sa mga kaigsunan nga nag-offer sa ato ang kalantahon. Daghang salamat sa inyong pagtambong. Siguro matagabi gayon, wala kay wagin ibani ang ato ang attendance. Kada gabi gayon ni ako dinhi o gamo ka nang ipasalamatan. Kanya salamat po sa atong mga sponsors. Kaya kung wala sila, wala kami dinhi. Okay, atong pasalamatan si Konsehal Membro Ibanez, kauban sa iyang team. O labaw sa tanan ang Mabini Church and Kabulaw Church, kung ang tanan ng mga iglesia na naglibot diri sa Mabini, nga nagsuportar matagabiin, mga kaigsunan, nagsuportar financially and morally. O labaw sa tanan si Brother Jacob, ngayong taon, ang ilang sakyanan, may mag-transport na mo matagabi o matag-adlaw, libot-libot din din. Nanikamot yun din nga masuroy mo tanan, pero usahay, mubo ka kayong panahon. Sige lang. Last 2 days na lang. Usa ka gabi o usa ka adlaw. Dayon, ambot o kanaw sana sa kita magkita ini. Pero kurang ang ako kasing-kasing diyan naman rin sa buhol. Magkalik-balik na po din o hindi ako pabalik doon. Nindot kayo suli-suli yan ang buhol. Mo na higit ang buhol ginanlan o a place of no return. Okay. Wala pa. Isa may expert na gitunan may tungkol sa natunan nato ang pagtuo. 5 steps na gini niya sayo kita na kining ato ang kuhan atong pagtuon friendly ko ang gini kay wala gyud ko nangilabot sa inyo ang relihiyon. Ato lang yung ipadayag ang kamatuoran sa balaang kasulatan. Kung ang balaang kasulatan mao na musulti, siyempre kung ang Ginoo mao musulti, kita nga mga alagad sa Ginoo mutumanta. Mutumanta. Kaya ang tinuod nga nangalagad sa Ginoo mutuman kung unsa ang isulti sa Ginoo. O niya ang atong Ginoo siya na ato agalon, kita ang nangalagad niya kung unsa ang isulti sa agalon mutumanta. Atong miyaging magabi atong anato ang pagtuo dayon human sa pagtuo katong 5 ko ika-lesson number 5. Human sa pagtuo na natay pagtuo sa Ginoo kinahanglan dili ka mugunit diha lang taman sa pagtuo o dili na kinahanglan kung natay pagtuo mo step up na buta padulong sa paghinunsod. O niya human ka maghinunsod sa imong mga kasalanan mo step up na buta sa ikatulong na steps nga mao ang pagpabautismo. Kaya ang pagpabautismo sumala sa imong gabi dili kini paghatag og ngalan. Dili kini pagpalista nato ngadto sa simbahan aron mamembro ta sa simbahan. Ang bautismo sumala sa balaang kasulatan pagpakighiusa, Brother Shim, palihog ko basa. Assist ako na arang Biblia, Kini Catholic Bible atong gamiton. Kini Catholic Bible. Ganahan ko sa Catholic Bible kay straight to the point. Galatia 3:20. Galatia 3:20.
Galacia 3:27. Okay. Gibunyagan kamo aron mahiusa ang Kristo. Okay, usa nakaampit kamo sa kinaiya ni Kristo. Gibunyagan ko mo. Kalihog ko, Pastor. Pastor, kalihog ko sa atin. Gibunyagan ka mo aron mahiusa ang Kristo. Buot pasabot, ang bunya ng isulti ni Ginoong Hesus sa walang kasulatan, dili kay paghatag og nanan, dili kay pagpamimbro sa simbahan, kundi paghiusa nato ang Kristo. Kung ang babae o ang lalaki nga managtuya, magkahius amat magkasinabot, musamtot ka na nagtos kami niyon. Pag maminyo na gani ang babae o lalaki, gitawag na nahiusa silang duha sa kaminyon. Tinaw dire. Pag once mahiusa ang babae o lalaki sa kaminyon, ang duha mahimong usa. Tinaw dire. Pero nano na may magbulag. Sa ginuusa, nano na may magbulag. Nano di man magkasinabot. Tungkol kay nakasala ang usa. Naano di sala. Tungkol sa sala, mag-away. Human sa away, magbulag. Pero ang good news mga kaisunan, kaysa diha nga maniusa ng Kristo, mabunyagan kita sa bunyag ni Kristo. Si Kristo ingon siya, I will be with you always till the end of time. Pagkanino. Muunong Diyos si Ginoong Hesus nato. Ang problema ay ang tao, mauray mo bulag sa dito. Ingon ang Ginoo, pili yun ang bulagan. Pagkanda. Ang tawharon na gugma, pag once di naganahan, mubulag sa iyang asawa, mubulag sa iyang bana. Pero si Ginoong Hesus, pag once, mahiusa ka ng Ginoong Hesus, bili o bili siya mubulag na to. Ang tao rin mubulag sa Ginoo. Nga mubulag na tao sa Ginoo? Tungod sa sala. Kay ang sala, mo palayo na to. Tungod sa sala, guyuron na sa yawa, palayo sa Ginoo. Nga ang solusyon na sa sala, mo panoon ka sa Ginoo, ano ka mapasayo? Pero ipalayo ka sa yawa sa sala. Hangtod maabtan ka sa kamatayon, labi na pag-harvest na yawa, ang ting-harvest sa yawa, kaya na ikalabidan. Na ay, sa itong mga bagyo ni Ate, may udik, may ino, na Yolanda, hasta linibo ang harvest sa yawa. Daghang wa kasitol daw sa Ginoo na abtan sa kamatayon. Sa ganito kumabtan sa kamatayon. O na ang taong Proverbs 11:7, o na ang taong dautan maabtan sa kamatayon, mahanaw ang iyang paglaom sa kaluwasan. God declares, kung i-declare sa Ginoo na mawag ang paglaom sa kaluwasan, dili na kadala ikaw ampo-ampo. Dili magkakaroon ka. O sa manang Ginoo, pahiran na, may magsinado na, may magkakontrol na, may pwede na bayaran ang mga engineer. Dili, kakordahan sa Ginoo, siya tag-iyas kalibutan niya. Pero ito ay bayad 1,500, 2,000, para kanal sa dautan, mo sa langit. Unfair. O sa ko magbibindi sa langit, kung mawala pamagas kaluwasan sa Ginoo. Pero nindot kayo ang kaluwasan sa Ginoo. Pag once ang tao maabtan sa kamatayon na dakutan, buot pasabot, walang mga lagad sa Ginoo, walang magtuman sa sugo sa Ginoo, walang ituman sa ilusimba na isugo sa Ginoo. Kung maabtan sa kamatayon, ang paglaom sa kaluwasan mana. God declares, kung i-declarar sa Ginoo, gawa na kayo paglaom sa kaluwasan, wala yung tao anak na makasulbaan. Bisa pa, bayaran mo ng 2 million, 5 million, dili kasulbaan anak, kaya dinikarar na sa Ginoo. O panalit na yung pasalit na tao, na malawas ka ng lautan, kung muha ka ng kwarta, labaw pa sa Ginoo na pamana. Nang dinikarar na sa Ginoo, kaya paghuman,
mapasalig pa siya, araw na kalubaya, di na mauwi. Pero kung abta tas kamatayon, na nagtinaroon ta kauban sa Ginoo, nangalaga ta sa Ginoo, Proverbs 14:32, the evildoers driven away by their wickedness, but the righteous have hope in his death. Pagkanindot, kung kita nangalaga sa Ginoo, maabtan sa kamatayon, ingon ang panagasunatan, the righteous have hope in his death. Adunay paglaom sa iyahang kamatayon, paglaom sa kinabuhing dayon, and God declares. Pag once idiklarar na sa Ginoo, dili na madalang ampo, ngunit na naampuan. Hindi na pwede ampuan, idiklarar na sa Ginoo, musugod ka sa dili, malangit na tawanan. Pag ampo, dito ang siguro manalangin, kaya kita wala tayo siguro manalangin. Di ba? Ecclesiastes 9:4, mientras buhay pa ang tao, adunay paglaom. Napati paglaom. Piko na yung tanan. Muna nga naang dinhi, aron ipadayang na mo sa inyo mga ang kamatuuran. Then, choose wisely. Pilihan yun. Otok ang nito. Nabi daw, iswilahan sa buang. Ino na ang buwag. Ikaw, kung saan ni? Doon ka. Kini, mata. Kini, ilong. Pwede lang kakos. Ino ko itong isa. Doon. Kini, saan ni? Olo. Kini, kamo. Kini, deel. Okay, pwede lang kakos. Lingi na siya buwan. Sa iya mga kasako. Iya makauwas na yun. Lingi siya. Siya utok, gami ko, utok. Ay, balik. Napapasar na ako, pero nangampo pa mga yun. Utok kami ko. Balik sa loob. Usa ay tao, mangampo iba. Okay. Gabi, ako gitunan si Kapitan Naaman nga adunay sangla o niya nagpalaman sa Ginoo. Kunya gitabangan sa Ginoo. Pinaagi sa iyang tao. Naaman was seeking for healing. The prescription was to dip 7 times in the river Jordan. And Naaman reacted negatively. Ingon siya, kamugaw anak. Mugaw kayo. Ingon ang iyang sulugon. But his servant encouraged him to submit if it is the only means for healing. Then, Naaman humbled himself and obeyed. Muna akong ganahan. Ganahan ko. Naaman humbled himself and obeyed. Gusto sa Ginoo na atong ipaubos ang atong kaugalingon o magmatinumanon ta kaniya o pasalig sa lubiya. Ayuhon sa Ginoo ang atong kasalanan. Ayuhon sa Ginoo ang atong mga balatian. Ang problema na ito, ang Ginoo ang tag-iya sa pag-ayo sa sakit. Ang Ginoo ang tag-iya sa itong kinabuhi. Kung niya usahay, makasusunod kayo na, naglisod ka sa parang ka. Dahil, lahat pagkita sa panalangin sa Ginoo, di pagkita manalaga sa Ginoo. Pakit kayo. Sa pagkatiro, pakit ka ayo kinabuhi na layo sa panalangin sa Ginoo. Ngayon layo na sa panalangin sa Ginoo. Kaya wala ka manalaga sa Ginoo. Pobre ba ka? Inigbalik sa Ginoo, may perno pa kita, kasi kapalita. Okay daw naggato ta, na-enjoy at ayos ka rin kita. Pero naglisod pa ka, napatay sakit. Di pa kita manalaga sa Ginoo. Di pa kita magpahilo. Di pa kita magpahilo sa mga kasalanan. Inigbalik sa Ginoo. Hasta luyan na ito. Di malas sa kanan, di malas. Bahala kayo ng vision, bahala maglisod ko sa kalimutan, basta malangit na. Na ang Ginoo sa akong kinabuhi. Pero sundihan ka ko, pag once mo padawag sa Ginoo Isus sa kasing-kasing nila, package na mga panalangin na panalangin na sa Ginoo.
Nagkawan kayo sa mga ginikanan basta anak sila mabutan. Butan na. Kung sa may anak sa ginikanan, di ba? Tabangan ko din yung bataan. Tabangan ko din yung bataan. Ibutan yung bataan. Pero bata mga sumilog. Supaturo sa ginikanan. Akong rukon para sa ginikanan. May nagmahal ko mo nga nang ibunag tani sa gamay para ibunda talaga ang mamatay. Pero grabe ang pagmahal sa ginikanan. Okay? So, he did himself 7 times. Naaman was he from his leprosy and sin. Then, he worshipped the God of heaven and threw away all his seven gods. Ingon siya, kining akong mga Diyos-Diyos, dugay o lugod nila. Huwag yun kasulbad sa atong problema. Di panglabay niya ang Diyos-Diyos. Panglabay niya mga bulto. Huwag ko'y pulos. Then, kung sunod, he worshipped the God of heaven. Then, of all pagan lepers, only in the time of Prophet Elisha, only Naaman was healed from his leprosy. Pagkanda. Okay? Minamdaman na ito, walay mga makasasala, makasulod sa rinarian sa langit. Kinahanglan, manghilot ka sa atong kasalanan, sa atong kaugalingon sa kasalanan. Isaias 1:16, pangbunaw ka mo, panglilis ka mo, ibutang sa halayo ang inyong daotang mga buhat, gikan sa tubangan, sa akong mga mata, hunong na sa pagbuhat sa daotan. Paggaling daw sa tambang, sa balang kasulatan. Okay? So, what is the method of Pisa? Matthew 3:13-15, at ingon, o niadtong panahon na, si Jesus sa Galilea, niadtong kagbuwan sa Jordan, aron pagbautismo kaniya. Apan kaniya si Juan misubay sa pagsalanta ng ingon, ako mao ang may kinahanglan na imong pagbautismuhan. Kung ikaw pahimukon ang miyahi ka nako, si Jesus itubag kaniya, itugot lang tili karon kay angay ka nato ang pagbuhat ni ini aron matuman aron sa pagtuman sa tibuok na pagkamataron. Buot pa sa si Ginoong Jesus walay sala ning duol kang buwan kay magpabunyag. Ingon si Juan na, Bibi, ako mo'y anay bunyagan. Ikaw Ginoo yung pabunyag na ako. Ingon si Ginoong Jesus, itugot lamang ini aron sa pagtuman sa tibuok na pagkamataron. Buot pa sa ang bautismo dili paghatag og ngalan. Ang bautismo dili pagpalista diya sa sulod sa simbahan. Ang bautismo pagtuman sa tibuok na pagkamataron. Bantayan ka na kasi mugawas na sa Kristo. Magtuman ang tibuok na pagkamataron kung imong dawaton ang santos na bautismo. Okay. Marcos 1:9-10. O gibautismuhan ni Juan si Jesus sa subak sa Jordan. O sa iyang paghawas gikan sa tubig, diha nakita kung nabukas ang kalangitan o sa ibabaw niya ang Espiritu ni kun sa ingon sa salampati. Ang tinuod din ng bunyag, okay, ako ang karoon na si Ginoong Hesus walay sala, pero nagpabunyag kang buwan. Aron mahimong sulundan na ito, mahimong pattern ba? Kaya nagkabalo si Ginoong Hesus na sa katapusang panahon, daghang bautismo ang mahitabo na dili maog na bautismo na ibang bautismo sa mga tao. Manasakto yun na naghimo siya sulundan. Para na bautismo dili malahi. Abi niyo sa nitabo karon pero tingnan ang klase sa bautismo. Naigingon na rose-filled baptism ng mga dato. Pag ingon na pag-proclaim na, o ikaw ibautismohan sa ngalan samahan sa anak o sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Pagbira yun, mga bungkag, mahulog din ang mga rosas, mga vital niya, mga limyon at mahulog na bautismohan na ka. Rose-fatal baptism. Napoy baptism na oil-anointed baptism. O talagang oil yung agkang na bautismohan na ka. Napoy bautismo nga, puring, bumuan na ka, o tubig, na bautismohan na ka. Napoy bautismo nga, sprinkling, bisik-bisikan na ka, na bautismohan na ka. Pero ang tinawag na bautismo,
O paghawas ikan sa tubig, mo pasabot, daghang tubig, dili gamay. Kay nihawas man si Ginoong Hesus. So usa siya ka maagi sa tinuod nga bautismo, daghang tubig. Okay? Juan 3:23. Og si Juan usa nagpambautismo dito sa inyong kay dito, daghan man ang tubig. Buot pasabot, daghan ang tubig sa tinuod nga bautismo. Katong bautismo, i-bautismo ninyo sa una, i-bisik-bisikan mo. Dili tumao ang bautismo na i-bautismo ninyo ng Hesus. Ang status ninyo sa tubangan sa Ginoo, wala pa ninyo na bautismo niyo. Pero kung ba may na, kung na may bautismo, pastor, wala ka. Basta hindi na maon ang bautismo ni Ginoong Hesus. Naghimon sa daan ng pattern. Aron atong sudlon. Karon, wag magani kung kawalog siya ng bautismo ninyo, wag kayo kalog lagi tubig. In fact, ato na ng katuran maagian niya. Si Cardinal Gibbons, sa Faith of Our Fathers, page 277, naningon, for several centuries, after the establishment of Christianity, baptism was usually confirmed by immersion. But since the 12th century, the practice of baptizing by pouring has prevailed by the Roman Catholic Church, as this manner is attended with less inconvenience than baptism by immersion. Sumala ni Cardinal Gibbons. Ingon siya, for several centuries, tinuod yun, ang bautismo, immersion yun, ito slow yun sa tubig, sa unang panahon. Gigawad na nila. Sa 12th century, nag-ingon establishment of Christianity, baptism was usually conferred by immersion, ito slow yun sa tubig. Ingon siya, but since the 12th century, the practice of baptizing by pouring, bukbuk na lang, o ng tubig, are less inconvenience. Dili kapoy. Tinatulan na. Gamay na niya. Puring pa to. Kaya karoon na yun. Pisik-pisik na yun. Kaya karoon sa social media, sa'yo magpatawa na yun magdala nag-sprayer, nagbumba-bumba. Hindi na ginamang ko. So, kasakay, mahimo na lang yung kayaga. Pero, kung magsunod na kita sa prinsipyo sa Ginoo, hindi kita mawala. There are only one man kung isip mo na walang kasulatan. O sa yun ka pamaagi, mitudo sa bautismo. Di na ka maghimo o laing klase ng bautismo. Kaya o sa yun. Lagi mo sa Episo 4:5. O sa ka Ginoo, o sa ka pagtuo, o sa ka bautismo. Ano ka sa Ginoo, o sa ka Ginoo? Sa Ginoo, wala problema. Kaya Ginoo sa Catholic, ang Ginoo sa Baptist, ang Ginoo sa tanan nga reliyon, usara. Hasta sa Adventist, usara ka Ginoo. Di balik-balik ko na, usara ka Ginoo, usara ka langit, usara ang dala na itong parulong sa langit, pero musipya ka, usara ko kaya impirno ato-atuan. Muna siguro ba yung pasulong sa langit. Sa usara ka Ginoo, wala problema, sunod ka tanan. Ini ikadua, usa ka pagtuo. Dili katulog, usa ka bautismo. Dili mo pasabot. Kaya ingon usa ka Ginoo, usa ka klase atong Ginoo bisa tud sa atong relihiyon. Usa ka klase atong Ginoo. Dayon ikadua, usa ka klase ang pagtuo. Pero ang problema kay daghan ang pagtulungan ng lima. Tinaon din. Tinaon. Kaya ano ba? Nagtuo sa Ginoo, pero di Ginoo na sa suko. Insakto na pagtuo. Nagtuo sa Ginoo, pero di Ginoo mangalagad sa Ginoo. Huwag ginahao. Ingon si Ginoong Hesus, usara yung kaklase ang pagtuo. Kanang pagtuo, nga nagmatinumanong ka, o nangalagad ka sa Ginoo. Dahil, usara po kaklase ang bautismo. Ako ba na, humana ng bautismo, pastor. Bisa pa, in my own conviction, una kasalanan ko, magiging ko, hindi mo magpahindo sa Ginoo. Araw pa sa iyo ko sa kusala. Ang oras yun, kaisa lang doon, karoon, o nagahibab ka,
human tungkol kay human na pamunaw. Tungkol kay human na pamunaw ba? Di na lang ka mamunaw. Bisa na ito kagili. Di na lang ka maglimpyo. Di na lang ka matutubig na klaro kayo ba mo kagili. Maabitaw at to siya sa pagtanong niya ng magdala mo, itong kayo, magdala mo siguro. Kaya mo binigyan, nasitakan sa katawan. Hika po yan, nalubong mo. Itim na sa manok. Pitik na niya, pitik na niya, ikaw man sa pato, ikaw man sa... Iba, pinagin. Ang point na ko, kabalo ka, nagilitin ka, na nakasaratan, na may matamang sa ino. Kung namin sa ino, tubig na mo doon ako, kadaan ko gamit ang maligo. Yan ka nakaisa na ang maligo. Yan ko sa iyo nagaginaw niya. Manok ng maligo. Magkasabot, hado ka mababaran sa iyong sala. Hado ka mag-ado sa langit. Hado ka mag-adaog sa iyong Isus sa iyong kasagasi. Ang urang hado, na naman, binig ganahan ang yawa na mahinduan ka sa iyong sala. Kaya nga no, pag once mahinduan ka sa iyong sala, ang Espiritu sa yawa, muhawa sa iyong kasagasi, o mupuli ang Espiritu sa iyong. Ganito, pero kung hado ka mahinduan sa iyong sala, kanunay ikaw nagkapos sa iyong sala. Daog-daogon na sa yawa. Kung ino nang gulitan ng iyong sala kanunay, hindi kita. Mapindi kita. Manang aming ipagsuroy ganyan. Ang ato ang mapigalaan rin. Ingon ko nga, inan ko nga. I hope ang Ginoo ka, sabi naman mo ang Ginoo. Sa tibuok malang kasulatan, ang mga tao nagsigit pangayon sa Ginoo. Ginoo ka na nanay, Ginoo ka na ipanawas, Ginoo proteksyonan mo, Ginoo ka, puros Ginoo ka na ako. Pero sa diyan na Ginoo na yung hangyo, di mo imong maliparan. Dede, mamutan ako ninyo. Dahil, kung panangin ang Ginoo umakit mo, imong maliparan o imong sukto. Thank you. Ikaw na. Kung panangin, may nga ang Ginoo. Isa tingnan mo rin. Genevieve. Dawata ang tao ko sa iyong kasigasi. Sugta ko o padaoran ko sa iyong kasigasi. Yan ang Ginoo. Imo siyang bastidor o imo siyang dawato ng iyong buka. Dadahan sa lahat. Ang katawhan sa Ginoo nga nagkasugod sa pagdawat sa kalapuran, ang Diyos pakid sa Ginoo. Ingon siya, I will be with you always. Di yun bumulagan sa Ginoo. Kung ang pinakanito, pag once mawala ang sala sa kasigasi, unungan ka sa Ginoo hangtod sa kanturan. Magkanilang. Nindot kayo na mamimiyok ka ng tao ka na lalaki o babae na matinugan mo na mo, unang gawin mo hangtod sa kanturan. Kung ang atong naniniwan, tamang ras ka na tayo. Eh, kung kita, till death do us part. Ang ubang may till death do us part. Pag mo na mga likod, wala. Till death na naman, hindi na magdulog. Lagi mo lagi kanaan na kaibigaan natin. Pero si Ginoong Isus, tell Ingo siya, I will be with you. Till the end of time. Di yun siya mubulang nito. Ang tawag ay mubulang sa iyo. Pagkakas. Inuang sa kasanunoo. Dahil usa ka niya paalagaron. Muna yung kanito sa Ginoo. Usa ka Ginoo. Usa ka pagtuo. O usa ka bautismo. Okay? Si Dean Stanley. Ingon siya. For the first 13 centuries, almost universal practice of baptism was that of which we read in the New Testament, and which is the very meaning of the word baptize. Ang kahulugan daw sa baptize o sa bautismo, that those who were baptized, kadto ng bautismuhan, were plunged, submerged, and
immerse into water. Sumala sa Christian institution. Page 21. Kadto nang gibautismo nga kinahanglan ituslo gyud sa tubig o bawason gikan sa tubig. Mo ni tinuod na bautismo. Dili lang bisik-bisik ang tata. Sa pagtinutos mo na ko, wala pagitan na bautismo at tubangan sa Ginoo. O hinumduman na to, kung ang langit matanaw ninyo, kanong na ita gigapos sa sala. Gigapos pa. Nabilang po ka sa sala. Gusto sa Ginoo nga badbaran mo sa sala, pero ang problema ay di man ta mo sagot, di man ta mo sugod nga badbaran ka sa sala. Eh di ganahan mo ka sa sala. God loves the sinner, but God hates. Gigamtan sa Ginoo ang sala, pero iyang gitigog mo ang makasasala. O dili buhian sa tao ang sala, magdamay siya inig sa panahon na Ginoo maghukom sa tanang mga magsasala. Okay? What is the meaning of baptism? Romans 6:3-4. Itali o kismuhan na sa kamatayan ni Kristo, nagpasabot na kita, ginubong kauban ni Kristo. Ang bautismo din ay si Kristo Bernes namatay. Dayon ginubong. Pagka-Domingo, siya nabanhaw. Ang bautismo din ay kailangan patyo nato ang atong mga sala, ilubong sa tubig na lugnanan, aron inikhawas nato, bago na lang. Mao na inay kahulugan sa bautismo. Dili paghatag og ngalan. Dili paghatag og ngalan. Dili kay masulatan sa listahan sa simbahan. Ang bautismo di ay kinahanglan patyo nato ang atong sala. Ilubong nato sa tubig na lugnanan, aron inikhawas nato, bago na tayo sa Ginoo. Kumusta ng mga tao na wala patyan nila ang sala? Kung ang tao inubong mabuhi, manikamot yun ang bawas kaya sa lugnanan. Kaya buhi man. Nabi ko, Krisyonante, ipapugtog daw sila sa pastor. Dinigil ko. Ako'y nagpasan sa box. Dinigil ko, pastor. 15 akong edad ako. Dahil upat may pastor nagkalog sa buwan. Dahil unang kabaks, among ihulog dito. Kabalog ito pastor na pakyo may nagkaroman. Nagkalog ko gamay dito sa kilid. Dito na ito sa Ligos. Kung ikot yun, yung naklasta ang unang kabaks. Ipang pusing ang ako kauban ko namatay. Pero ako, wala ko na ikot. Nitago ko dito sa buwan. Ikalutan na gamay ang kamay. Dito din nitago. Di tabunan. Kay buhay man siya, di sakaw ginahinay. Hantod yun sila ng Ligos. Kung dili na ito papyo ang atong sala, may tendency na mabalik at ihapunta sa pagkakasala. Ang bautismo, kinahanglan patyon binato atong sala kung atong ilubong sa tubigong na lugnanan. Ingon, aron sa maingon na si Kristo ibanhaw gikan sa mga patay pinagi sa himaya sa amahan, kita usab na nagawi diha sa kabangko. Okay? Galacia 2:20, ang kinabuhi nga atong ikinabuhi karon, mauna ang kinabuhi ni Kristo nga anak sa Diyos. Sa diha nga bago na ta, kumana ta na bautismuhan, ato nang ikalimtan na ato sala, ato nang ilubong sa tubig na lugnanan, inikawas na to, bago na ta diha sa tubangan sa Ginoo. Bakit na no. Dayon, unsay himuon sa tao para sa bago, 2 Korinto 5:17. Busa kung ang tao anak ng Kristo, siya bago ng binuhan, ang daang mga butang nagpamaging tanawa ang mga bagong butang na hiabot na. So, nanagi na, biyaan na tato ang mga daang butang. Sa una, breaks God's law. Wala tayo tumang sa suko. Pero karon na bago na, obeys God's law. Sa una, that's not respect dahil tarilos. Kaon din sa tulsa. Basta masunod lang sa tiyan, kaon. Pero karon na bago na, respect dahil tarilos. Sa una, breaks the Sabbath. Why si Basimba? O Sabado. Pero karon na bago na, keep the Sabbath holy. Okay? Baptism is the gateway to the church.
Liyok 10:20, panagkalipay ka mo, kaya ang inyong ngalan ay sulat dito sa langit. Ang point na ko, kung kita bautismuhan sa bautismo ni Kristo, dili lang kayo sa simbahan ka ilista, kundi dito sa langit, ilista ang atong ngalan sa basahod sa kinabuhi. Unang butang na itong makuha kung kita magpabunyag sa bunyag ni Kristo. Ang atong ngalan ilista dito sa basahod sa kinabuhi. Pinadaya ng 27, ang makasunod sa langit, kato lamang ang mga ngalan na naisulat sa basahod sa kinabuhi. Buot pasabot, kung atong sabton, kung dili magpabautismo ang tao, walay pangalan na masulat sa basahod sa kinabuhi. Dili ka masulat kung dili ka magpabautismo. Kaya sunod sa Biblia, kung magpabautismo ang tao, isulat sa Ginoo ang iyong ngalan sa basahod sa kinabuhi. Pero kung dili magpabautismo, walay pagsulat. Ingat kita ang Marcos 16:16, ang motoo o magpabautismo, bawas. Apan ang dili motoo, hukman sa sila. Pero kung sa'yo ka lang binitan sa bautismo sa kaluwasan, pero hindi bakit? Dahil kayo. Ngayon, pastor, may umaan na ang Ginoo. O, lagi. Ang kugma sa Ginoo, mo effect lang ang kugma sa Ginoo kung ikaw nahigugma ko niya. Pero kung ikaw nagsupak-supak niya, wala ipulus ang kugma sa Ginoo niya, hindi sa mga. Di ba? Panalitan ako, nahigugma ko sa babae kung mayo. Pero namuyab ko sa babae. Kaya kung ang manday siya nahigugma ako, ano mamukos mo ko niya? Di ba? Ako ang gising, ingon na ubang na, ako di pada sa santong dasalan, birahan sa santong paspasan. O maulagi na, pero ini katapusan, mamaya lagi ako kay, wala na nahigugma niyo. Mangita mo nahigugma siya, birahan lagi akong kana. Ang pinagkalindot sa inyong gugma, ayaw ihatag sa tao, mawala higugma niyo. Ang gugma niyo, ihatag sa tao, na nahigugma niyo. O bakit kahigugma sa babae, ayaw pamukos. Ayaw pamukos kayo na naman. Pag sabi lagi ako, kaya mangita lagi ako na bako. Iwala ko na itong relasyon sa Ginoo. Kung pananglit, ang Ginoo na higugma na ito. Kanya ikaw wala na higugma sa Ginoo. Hindi mamukos ang Ginoo. Hindi mamukos. Ang Ginoo, na siya free will na gihatag sa tao. Kaya kung higugmaon mo ang Ginoo, mali pa yung Ginoo. Pero kung di ganit yung higugmaon ang Ginoo, huwag mahimo ang Ginoo. Huwag mahimo. Ingunan na ang Ginoo. Kanya ang makasunod sa gingarihan sa langit, kadto lamang mga ngalan na naisulat sa basahon sa kinabuhi. Okay? Requisite to baptism. Mark 16:15. Okay. Kung saan na yung requisite? May mga English major. Mga kinahanglanon na bautismuhan ang tao. Number 1, there must be a knowledge of the gospel. Bawa pasabot. Dili pwedeng bunyagan o bautismuhan ang mga tao na wala nakabalo sa mensahe sa kaluwasan. Ang pangutan na ang batang gamay, nakabalo ka na sa mensahe sa kaluwasan? Ha? Wala. Dili pwedeng bautismuhan. May nga pastor, sige ng Isus lagi. Bata pa o sa anyos, ibunyagan ng lagi. Huwag ito bunyagin. Gidedicate ka to. Self-dedication. Wala yung tubig ako naging gituslo siya. Wala. Self-dedication ako. Gibautismuhan sige ng Isus, 28 years old. Human siya gibautismuhan, diha siya nagsugod sa pagpangalagad. Huwag pasabot. Kung di ka mumagi sa bautismo ni Jesus, dili ko ito makasugod sa pagpangalagad sa Ginoo. Bisa ka nagsimba-simba dariya, bisa pag sayo kayo tayo sa simbahan, bisa pag gikan sa alas 6 panana sa simbahan, mubiya ka sa simbahan, kita ang pinaka-ikulahin na tao, mubiya sa simbahan. Pero kung wag ka muagi sa punya sa Ginoo, walay pulos ang iyong pagsulod sa simbahan. Walay pulos. Ikalma, there must be faith and acceptance of Jesus Christ. Kinahanglan ako na ipagtuo o iyang gidawat si Ginoong Hesus. Ang pangutana, ang batang gamay. Nabay pagtuo? Wala eh. Di yung amay bautismuhan ang bata. Ang infant, kaya naman, wala may pagtuo. Mga ito, hindi pangutana na
Imo mang gidawat sa Ginoong Hesus, o ba din? Oo, ako gidawat. Lagi anin ko ba? Ang ibautismo ng bata, lagi anin ko ba? Pero mali ang istorya ang bata. Ikatulo, there must be confession of faith in Jesus Christ. Ano naging pagkumpisal? Ngadto ang Ginoong Hesus. Ang bata, hindi ka magkonsulti. Magkakumpisal ba rin ang bata? Magkakumpisal din. Ang inahan mo kumpisal. Hindi mo ismahan ang bata. Ikaw pa, there must be repentance and forsaking of all sin. Adunay pagganang hinulsol o biyaan ang sala. Ang bata, kapalo ba kung hinulsol? Hindi. So mga kaisunan, mga kagalaan, ang bautismo ninyo sa una, not valid dito sa langit. Ginoon, ginawat sa simbahan, pero sa Ginoo wala kawata. Wala kapasar. Wala kapasar ang bautismo. Nahulog yun yung mga higala nga wala pa mo yung bautismo at ubangan sa Ginoo. Buot pa sa buto. Ato po yung palagman, hangtod karon ni gapos mo sa sala. Wala pa mo nabarbari sa sala. Nabilanggo ka mo sa kasalanan. Kauban sa kalaban sa Ginoo. Ganos ang akong pabautismo. Buhat Isaias 32 na sa 33 sa diha nga imong hibaluan ang kamatuoran ug ang maayo balita. Karon, gikan atong domingo sa gabi. Hangtod karon Huwebes sa gabi. Pasarin na tayo ng tanan. Pasarin. Pwede na ang pabautismo. Pasalamat ko sa mga kabataan gabi pagganihan sa mga lugar ito. Santa Ana, sila yung tanan, pastor, magpabautismo, pastor. Mga bata ang ganun. Nagsabot sila sa mensahe. Dito ko sa pinangungahan ng wali ko. Abi, diya sa Mohon, Toledo City. 12 years old na bata, leader sa Flores de Mayo. Ingon amin, tapos na ito baptismo. Tingnan ko sa bata, hindi sa tubangan na ulit ko. Ito dahil, kung sa may mga religion na isa, patuloy ko, pastor, tumayo. Yan ang login ako kadagabi, at hindi kayo ang bata. Kanya, pagkakon yun, hindi ko nga, o panalita dahil, mga mayo si Ginoong Hesus sa inyo nga, imong sugtod, imong balibaran siya, sugtod na ako, pastor. Ito umma, kayo mag-bautismo ka, umma siya. Mukhang pastor, mapabautismo ka, pastor. Ito niya, masulog imong mama, isa na, adik ko manangin sa kong mama, kaya di mabilas sa usulog. Tama, bata pa, 12 years old. Ito, delikado na kayo. Kasi masuko, makulatahan kasi imong delikadan. Siya bahala, kulatahan ko, pastor, kaya iya-iya ang nagkaluwasan. Di man siya kaluwasan ako. Tinuog yun ang bata. Kaya si Ezekiel 14 ka sa 16, ini tulo katawo nga hilano sa Biblia si David, si Moises, o si Job. Si David, si Moises, o si Job. Makaluwas lamang sila sa ilang kaugalingon. Sa verse 16, dili sila makaluwas sa ilang mga kabataan. Buot pasabot, ang kaluwasan iya-iya. Sa diha ang lagi ipakutanan ako dahil kung sa dahil imang kuwan siya na leader ko pastor sa kanang itawang Flores de Mayo. Ipakutanan ako kung sa dahil ng Flores de Mayo dahil yung siya Santa Cruzan pastor. Ito niya mo sa mga Santa Cruzan siya abot ko na ito pagkakas. Kung gusto ka sultian ka sa istorya ng Flores de Mayo, buto akong sultian ang history sa Flores de Mayo. Panahon sa persecution dito sa Rome, ang tanan sa backkeepers na pagpatay tungkol sa balakod ni Constantino na ang tinsimba mo sa una sa kadrubo. Pero naghimo og balakod si Constantino sa councils of Laodicea, iyang itapok ang tanang leader sa simbahan o ilang gi-approve na ang inogsimba Domingo na kaysa Domingo na banho ang Ginoo. Kaya kung Sabado, patay ang Ginoo. I-approve
Nahimong balaod o ang ilusimba, gikan sa balo, nabalpinas domingo. So ang nahitabo, kutob sa usupa kay balaod na patay. Daghan ang shopkeepers ni patay sa unang panahon sa Dark Ages, mangit-ngit ng mga katuwigan. Naabot na sa United States, na magipapatay na yung mga tao sa ilang mga bukutan. Hindi na sila mga sa pagliko. Nagpadala ko Mayflower na barko dito sa Rome. Kunya, ipagkuha ang kanang mga shopkeepers, di pasakay sa Mayflower na barko. Gidala sa United States. Pag-abot sa United States, sa kalipay sa mga Sabbath keepers, kada Mayo magsunog sila puti. Mag-celebrate sila, mag-parade sila, magdalag kanila. Dahil magsuroy dito, ilang pagpasalamat na nabatnan nila ang freedom of religion. Ilang ang kanang itawag May Flores de Mayo, ang flora na flower na, o niya, ang May is Mayo. Muna itawag Flores de Mayo, nagpasagot Mayflower. Flora, flower. Mayo, May. I-search ninyo sa internet, bisa sa encyclopedia, unsa ang Mayflower. Sultian mo, na ang nagsakay, usa ka na siya kabarko, nagita sa United States, ni ato sa Rome, araw ikuha ang tanang Sabbath keepers, di balik sa United States, o sila nag-celebrate sa kanang gitawag Flores de Mayo. Ang pangutana, nga ang Sabbath keepers, wala naman nag-celebrate sa Flores de Mayo. Giundan ka na tungod kay ang ilahang pagpasalamat na tulang padulo permi sa barko ng Mayflower. Dugay na nadugta ang Mayflower, sige gihapon pasalamat sa Mayflower. Huwag na nagpasalamat sa Ginoo. Noon ang mga Sabbath keepers na ito sa Ginoo nagpasalamat, diwala na kaselebrasyon sa Sabbath keepers. Pero hindi mo selebrasyon gihapon karon. O kabalo di sa nang mga simbahan, nahimo selebrasyon. Pero sa pagkatinood, ang Mayflower, dugay na nadugta inalon sa dagat. Nagsige ako magpasalamat sa Mayflower. Nagsige ako mag-celebrate kagatuin sa Mayflower. Nadugta naman na. Ang Ginoo may angay na pasalamatan, dili ang barko. Huwag kami ninyo, huwag yun na isulti sa kadaganan. Huwag na isulti sa kadaganan. Okay. Buhat 22:16, o karon, unsa pa man ang imong gipaabot, tumindog ka o mag-baptismo. Buhat 2:38, pag hinulsol ka mo o pabautismo ka mo, ang matakusa ka ninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayutan sa inyong mga sala o madawa ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Kanang gitawag ko, garong of righteousness. Kuman ka mabautismuhan, gasahan ka sa Ginoo, kanang gitawag garong of righteousness. Kupok sa pagkamataron. Kanang kupok sa pagkamataron, dili na makita sa atong mga mata. Ang Ginoo ray nakabalo niya. Munang hibalaan sa Ginoo ang mga tao nga nabunyagan sa ilang bunyag o ang mga tao nga wala nabunyagan tungod sa robe of righteousness. Kaya ang robe of righteousness ihatag rami sa Ginoo niya atong tao nga ni-surrender sa Ginoo, nagpahilo sa iyang sala. Gipadaog si Ginoong Hesus diha sila kasing-kasing o pulihan sa Ginoo sa kanang gitawag the robe of righteousness. Kung naa na ang robe of righteousness sa atong kinabuhi, ang pini na dili magulinan. Ayaw dagkai, ayaw ang samansahi ang robe of righteousness. Ano na yung bautismo dito sa kining ka almost 70 Adventist sa nasod Papua New Guinea. Nagwali si Mark Finley. Imo na pero dito karami. Naging dito 1,000 baptized na river. 1,000. Pero dire, nalay lima, malipay na. Naitulog, malipay na.
Pero dito kausa-kausa. O sa may kalahian sa kasing-kasing sa taga-Papua New Guinea dito sa Pilipinas. Kaya dito, kausan magiging ay magwali imo namin. Pero dito, kailan na ito, luduha. Pero pasalamat ka nito sa aming pasuloy-suloy na ay 20 pila. 22 confirm. Amen. Ay nagdawaton sa inyong Isus. Sa Isus. Umang 22. Ang uman wala ka ng kadulo. Wala pa. Umang sa gabi, ano din ito kayo mo na confirmation sa inyo base sa inyong quiz. O, di ba kapag tayo sa inyong quiz na kung saan yung isaan na ito sa Ginoo. Di ba? O, yan ang kayo mong pakisaan lang. Saan sa Ginoo? Saan na yun kayo? Araw mo perfect na alam niyo, Ginoo. Nakasabot mo sa mensahe, Ginoo. O ako isaan, bigan karon na kami, mga lagat, kaya kayo. Ako isa sa Ginoo. O ngayon ka na, Ginoo, bilang isa ka karon, Ginoo. Di mo na. Choose wisely. Ginoo, isa ko magpabautismo, di mo susulat ang kuya. Di mo ka. Di mo. Adi sa ko magpabautismo kayo, nangin sa ko sa umbana. Huwag man ito kasabot yung umbana, huwag ito nakabati sa ito lecture dere. Nanangin mo sa mga nakabalo, kung ikaw nakabalo, nanangin niya, di ko kasungkan. Di ko kasungkan, di mo kasi makalo sa minsan kaluwasan. Ikaw mo yung minsan, di niya. O ikaw, miski nakabalo naman ka. Usahin, ikaw nito na. Di sa pastor, nanangin sa ko sa umbana. O di ko nagkalawas sa asawa, umbana. Di ko nagkalawas, ikaw ang mag-desisyon. Choose wisely. Muna sa diha nga imong dawaton si Ginoong Hesus. Una nimong misyon ang imong anak. Misyon na namin mo. Sunod imong mga anak. Ikaw, kay langit kung ikaw ang isa dito. Imong pamilya na dito. Dahil din ako kung pamilya sa langit. O na ito. Kaya mga bahala na siya. Ayaw sulugang kaluwasan. Dahil ako nitawag sila. Wala na silang sabot kayo. Salamat po na namin mag-asawa niya rin. Pamagin na nga, kasi ito siya, pagkitaan din ako namin na matagaan sa inang may lang. Kahalipay na mo nga, nadanagin ang bana o asawa. Kaya pag once ang bana o asawa, magsamot sa mensahe, ang anak mo, follow na anak. Usay na balik mo doon, usay anak magunan, ako lang yung dinikanan. Ang anak mo yung mensahe sa dinikanan. Abi niya ang bata, katong sa Flores de Mayo, presidente, katong leader, ibokis mo ako. Ibokis mo ako. Pag mag-bokis mo, pag-ikila sa bata sa kalipan, hindi ako sa ikaw sa ako. Pastor, salamat kay Pastor. Salamat kayo. Pero huwag kaming anhil sa mga Pastor. Huwag yun, may kapalos ka matulan. Baka, 12 anyos. Kaya din pag-apusa ko, ano rin, hulugan ko sa Pastor. Hindi ko sa mga kulay, Pastor. Kaya ko lang ako. Hindi na sumul ang lahat. Gugubo gini. Di, isama man na, nabagkismahan mo yun. Gugubo gini. Kami yung sinita ko, huwag yun ako kuha akong helmet, kaya kung bumahalan kong bus-bus. Hindi na naman yung siya ko. Kaya naman yung bumahalan kong bus-bus. Pagsunod naman ako. Ito, ayo! Ang mga kaisunan ako, mga dito ka ng motor. Layo sila, pero nakakita. Kuya, nagbayan mo bata. Ayo! Huwag mo. Tulog din sa bata. Tulog din sa bata. Sikaran mo sa aman. Basta naman na kita ng bata. Hindi mo yan. Sunod din mo dito. Pag sunod siya, sunod! Basta ikaw sunod! Ikaw isugat. Ako istoryahan. Istorya din, Brad. Pero nahandam na ko. Akala ko na, kilmit ikaw na ito. Pero ako din mo dito na. Istoryahan na ini. Ingat siya, Pastor. Ugma. Mag-abot sa barangay. Dahil kasuhan tatawag ka ng Seladus. Dili plander. Ikaw sige. Abot sa barangay. Abot sa barangay. Pero ang bata dito lata rin. Di sa kusang na kusan. Igo yun. Pasal na naglagog sa bata. Dahil katinila ka bata. Dahil nasama. Di ka mura sa hindi na.
Sama ka bata. Dagan kay gagong. Gayon, ang bata, isakay na mo sa sakyanan o ipatulog dito sa kanang napoy DSWD na kanang po dito kanang head sa DSWD. Idala ng bata. Pagkapunta, dito sa kapitan, asukot ng kapitan. Kaya inagaw din ng kapitan. So, Pastor, hindi mo respeto sa binigyanan. Malutyan yung ganun, Pastor. Saya gano'n. Ko, sige. Bisa ko sa inyo, ikaso na ako ng bawato. Pero Pastor niya, ko, hindi ko makapreso ugma. Ugma kayo, surrender ko. Pero sa di ko preso ko, una sa preso at tanang pare. Kaya nag-bautis ko na sila infant. Tinigyan na ako ang lusin ang galing edad. Ilang infant pa. Super na nga sa abuse. Unahan sa sila preso, o sa ako. Ang kapitan. Hindi ko sige, mapapreso ko na yun. Unahan na si Father Juan, kaya kailangan ako kami kung may pare dito. Unahan si Father, natuon na ito. Nguyot na. Eh sabi na pwede. Hindi ko na naman pwede. Sobrang na sila abuse sila. Infant man ang ibautis ko na. Bautis ko man itong isita. Wala dito, suko maging binigyanan. Iso na kayo sila. Huwag sila kapag na sila mo yung binigyanan ako. Kuyong ano? Pindong yung DSWD. Akin sila mahal amin. Ako, kailangan. Kapag mo na ang nila sa bata ng lalo yung bigulata. Sa ako bigulata, kapag iso mo. Kapag mo, sister, na karoon na yun, pwede ka magpapaiso. Santa Dios. Ako ang DSWD din eh. Sabi ko sa basta pagkabalo ng DSWD siya. Ako i-declare na di ka meron pinaagi sa evidensya di ang bata na mabulong kay inyong di kulata. Kamu ang sa Diyos din si Pastor. Ang hitabo perte na yung kakao ibisiso kayo. Mamang, ito ba yung Pastor? Ako din siguro naman. Ako yung perte isuga. Perte na ito niya. Pero sa muli ng Kristo. Nasitulog na. Ako pa nasitulog eh. Nasitulog. Sabi na sa iba eh. Kuha na mo. Pag mo ng bata, idala dito sa isang balay. O gabi ni Mama, ito ka ang bata, nagtindo siya pagtuo. Kung ang iyang dinikanan, ang amahan, ang inahan, ang iyang mga isuod na bautismuhan. Usa na sila sa pagtuo niya sa inyo. Wala ang nagkagan ang mga papakuha na wala ka ang bata. Ang bata iyon sa mo na instrumento para maluwas ang iyang dinikanan. Kaya sa iyo, gahi mo ang dinikanan. Gahi pa kasi sa kilis. Mami ito sa Biblia, sukob kayo sa Biblia ng mga bata. Ito galing kami ng mga bata, dito na, ito ating bilong. Sukob kayo sa dito. Kaya mo bilagin mo sa Marcos na, kung bilin mo ang kinaiya ninyo, hindi pa sa bata, di kayo mo nasunod sa ginarihan sa langit. Kung sunod kalihan sa kinaya sa bata o sa dato? Ha? Di, magdulog ang bata, mag-away, magsubagay ka na. Pagkataon, kinagawin mo na. Pero dato mag-away, akan buha ka kung ngayon. Sensory. Dinuntahan, pinakyan na iba. Sabi niyo, isod-sundon ang kinaya sa bata. Talaga niyo sa Jesus, o dili papalikas sa bata ang iyong kinaya, dili mo kasulod sa kinaya sa bata. Kaya naman, kasagaran na ito, di ka kabalo, pasayo sa nakasalan na ito. Kung yung Biblia nagsulti na, kung di dali ka kabalo, pasayo sa nakasalan mo, ingon ang Ginoo, di mo na ako pasayo kung ang iyong salat. Ingon na naman ng Ginoo, ang hitabo na ito, magsikita ko na ito sa Ginoo, pasayo ko sa akong salat. Kung yan rin nakasalan mo, sige kayo sa ila. Kasama mo. Di ka na pasayo sa nakasalan, pero at ito sa Ginoo pasayo ko ako Ginoo. Ingon namin mo ko Ginoo. Na yung pasayo ko, ayun niya. Unang dinaya sa dato, video na ito, masukon ang dinaya sa dato. Okay. 1,000 were baptized in the river. Karong sa bato, balik mo din kay graduation na ito. Masugod ka ng simba,
alas 8 sa bukan. Unya, nagsabot na ang magigsunan sa Mabini o dito sa ito ko sa simbahan niya. Dili sa simbahan niya, mabulaw. Ha? O kabulaw o sa nearby churches, nagsabot na mag-usa na rin yung simbahan. Pero meron na itong simbahan. Kaya ang niya nag-ingon mga ipon na ba sa Ginoo? Di ba? Kabantay mo, dito na nato. Ipon sa Ginoo, o ipon sa Malulunda. Basahan na siya. Basahan. Pinadaya. Sige, basahan. Nanong magsingka mo yung Sabado? Kung sa mga ikahulugan, nanong magsingka mo yung Sabado? Okay, basahan ko. 11, versikulo 1. Unya gihatagala ko usa ka sukdanan sama sa sukod o giingnan ako lagaw o sukda ang templo sa Dios o ang halalan o ipha ang mga limba dito. May iphalay na di basta-basta kung simba ng Sabado. Kaya naman, ipon man sa Ginoo. Lagaw, sukda ang templo sa Dios o ang halalan o ipha ang nanimba dito. Karon kung atong kinsimba Domingo, kung ating ihap sa Sabado, dako kayong problema. Huwag kita na-appeal sila. Huwag ka na-appeal sa iyong nanay. Tapos tatay. Ang ihap sa Sabado, kung naisip ko na Domingo, pares sa malas, doktor ba? May nga na doktor. Uy, inuhang sakit sa kadaghan sa pasyente dali. Balik lang ka karong na sa Domingo na. Kaya sa Sabado, daghan kayo appointment, Domingo lang ka balik diri sa office. Kaya mo na yung schedule ko. Pero, Lunes ka maabto. Kaya naging niya ang mga pasyente. Entertainer ka sa doktor, ang imuhang appointment is Domingo. Kaya niya ako ka Lunes ako, atubangan ka sa doktor. Kaya ano man nagaling niya daan? Ang Ginoo, ang appointment nato sa Ginoo sa Sabado, ipha ang nanimba dito. May ipha naman. Kung sa galing sa Sabado. June 6, 2026. Ang June 6, 2026, kausara ginagawa sa itong kinabuhi. Kausara din. O ginarikod na dito sa langit. Kaya sunod June 6, hindi na 26. 27 na, di na po na Sabado. Domingo na. Pag sunod June 6, di na 27, 28 na. Di na po na, Lunes na. Ang point ako, na bilang June 6, 2026, kausara ginagawa sa itong kinabuhi ko, ginarikod na sa Ginoo. Kung nagkaroon sa balon, ayaw lang balon. Kaya si Konsihal, taga-Mabini, taga-Kabulaw, na ipipreparar ng mga pagkakon di kagaling. Kaya pag alas 2, alas 3, ito ang graduation. Kaya human sa baptism, ang ato ang the most exciting moment o kinsa ang kalaran na makadaog sa motorcycle. Ining motor ang ibilin din. Ang ibilin din ako din. Dili na ako dito magbalik. Pero puno to. Mag-pray isa. Ang iyong na to ang Ginoo makinsa yun. Ang kanang angay yung kabangan. Kanang angay yung kabangan ba? Atong niya po sa Ginoo na worthy yun mo dala ng ito. Okay, ang nakoy na batian na ganina na pastor, ang maka-apprende diya ka ng kukulang dili. Naman. Kung wa kay absent, apil ka anak sa kuan. Kung niya utang askat score, apil ka gihapon anak. Apil. Kung niya kung maperfect ka, mas labo na ma-apil ka. Kung wala kung naay ma-perfect, ang quiz na kung ato, lagay ka itong isa, invalid na ito. Karon wala may madawat, karon na quiz kung na sa dihi. Pero
Uhapon na ro sa leader ang inyong mga papilya. Kay amon at sikan. Dali nga wami kasi sa inyong kuwan gabi sa kabisi na mo si Lakaw. Huwag amon at sikan. So, sikan ang auma ang test ninyo kahapon o karon. Okay? So, mahibatan na mo, karong Sabado, ako ang i-announce kung sa ang perfect. Pero huwag yun mo na perfect. Naami usa ka reality na pamagi, pero 5 kilos na lang. 5 kilos. Pero pwede na yun sa iyo na. Kung pa nang likaw, huwag yung ma-perfect. Kaya atong last na to, sa kadagan nyo, isa mo din ang perfect. Si Diretso Ira. Kaya gi-invalid naman to. Gi-invalid na to. So magsugod ka sa tulo. Kinahanglan ma-perfect mo sa tulo. Kung sa 1 to 10, amoy 30 items. O perfect na ninyo, 1 sack of rice. 50 kilos. Pero huwag yun ma-perfect, pananglitan. Huwag walay ma-perfect. Mag-quiz ko karong Bernes sa gabi, opina ka sa iyo. Magkatubag yun mo na. Kasi personality mo na. Siya rin mo kutubag sa inyong birthday. Iingon ko. Complete name. Mag-answer mo dili. O sa inyong birthday, answer mo dili. Gender ninyo, answer mo dili. Edad ninyo, answer dili. Isa yung papa. Isa yung mama. Posible hindi mo ma-perfect. Pero 5 kilos na lang. 5 kilos na lang. Yung daghan kayo mo munang kami bahala. Pasahin na mo sa inyo na tanang ma-perfect sa last na quiz. Matagaan mo yung 5 kilos. 1 sack of rice. Gawa sa 5 kilos. Napag-iring motor. Kana yung mga motor. Ang po sa Ginoo. Ha? Ugma sa gabi ato ni Mandaron. Diba si May nanamaka ko yung motor na di man mandar. Masih yung tino-turo balay. Ugma, ako niya, padagadagan na ako ni Ugma. Magsigog sorte rin, padagadagan si Kristo. Bila salamat. O sarili ako mo lingkod akong dihan niyo ay apelso.